Naglabas po ng matinding babala si Pope Leo XIV. Your witness, your work for peace can be a model for the whole world. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." But woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth. Now, dahil nga po sa sinabi na ito ni Pope Leo, agad naman po ito binahan ng mga komento. Sinasabi, lumagpas na daw ang Santo Papa. Hindi na ito tama. Pinupunan niya na ang mga leader pero hindi ang mga kalaban. Now, kaya ang tanong po ngayon dito, out of line na ba ang Santo Papa? O baka ito po mismo ang dapat marinig ng mundo? Now, baka hindi pa po ito narinig ng iba. Isaiah chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good. Sounds familiar? Ito po ang parehong tono ng babala ng Santo Papa. Biblical? Very biblical. Na siya pa rin pong dapat talagang sabihin po ng isang tagapagpangalaga ng pananampalataya. Diba? Now, unahin po natin ang katotohanan. Ang sinabi po ng Papa ay hindi po simpleng political comment. Ito po ay isang moral warning. Huwag gamitin ang pangalan ng Diyos para bigyang katwiran ang digmaan, kapangyarihan, interes, karahasan. Ito po ay hindi bago. Ito po ay paulit-ulit ng babala mismo ng Biblia. Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Hindi lang po ito tungkol sa pagmumura. Kasama na po dito ang paggamit ng Diyos para sa maling agenda. Ito po ang akusasyon. Bakit daw hindi na lang kinukundina ng Santo Papa ang mga terror groups? Bakit parang isang side lang ang pinupunan niya? Pero tandaan po natin ito. Ang Santo Papa po hindi military analyst. Hindi po siya strategist. Hindi po siya general. Siya po ay moral voice. At ang trabaho po niya, magsalita kapag ang Diyos ay ginagamit sa mali. Hindi po kontra ang simbahan sa justice. May tinatawag po na just war doctrine. Ibig sabihin po dito, may karapatan ni pagtanggol ang sarili. May lugar ang paggamit ng force. May responsibility ang gobyerno protektahan ng tao. Pero may limitasyon po. Bawal gamitin ang Diyos bilang excuse. Bawal gawing banal ang karahasan. Bawal gawing propaganda ang relihiyon. Hindi lang po ito para sa isang bansa. Hindi lang po ito para sa US, hindi lang po ito para sa Iran. Para po ito sa lahat. Sa lahat ng leader na ginagamit ang relihiyon para sa politika, ginagamit ang Diyos para sa power, ginagamit ang faith para sa digmaan. Sinasabi nga po in Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemaker. Yan din po ang sinabi ng Santo Papa. Very biblical. Hindi po sinabi dito na blessed are the powerful. Blessed are the victorious. Peacemakers. Ito po ang pinakaimportanting bahagi. Hindi po ito tungkol sa politika. Hindi po ito tungkol sa kung sino ang tama sa balita. Ito po ay tungkol sa ano ang ginagawa ng isang tunay na lingkod ng Diyos kapag may kaguluhan sa mundo. Dahil kung mali po ang sagot mo dito, madali ka talagang madadala ng propaganda, ng takot o galit. Mahalaga pa rin po na una, magsalita ng katotohanan, kahit masakit. Sinasabi nga in Ephesians chapter 4 verse 15, speak the truth in love. Hindi po sinasabi dito, manahimik para walang gulo. Hindi po sinasabi dito na sumabay sa uso para tanggap ka. Hindi po sinasabi dito na i-adjust ang truth para hindi masaktan ng iba. Ang sinasabi po dito, sabihin ang katotohanan, pero may pag-ibig. Anong ibig sabihin po nito? Ang isang lingkod ng Diyos, hindi po nagsisinungaling para sa convenience. Hindi po nagtatago ng katotohanan dahil lang sa takot. Hindi po binabago ang moral truth para sa approval. Kung may mali, kahit masakit, kailangang sabihin. Halimbawa na lamang po, sinasabi sa Biblia, si John the Baptist, pinagsabihan po ang hari tungkol sa kanyang kasalanan. Ano po ang resulta? Ako po, pinugutan siya ng ulo. Pero hindi siya nagbago ng mensahe. In reality today, ngayon po mas matindi ang pressure. Cancel ang culture, public criticism, political backlash, social media attacks. Kaya marami po ang natatakot na magsalita. Pero ang tunay po na lingkod ng Diyos, hindi po tahimik kapag mali po ang nangyayari. Kaya tama lamang po ginagawa ng Santo Papa. Pangalawa po, hindi dapat matakot sa kapangyarihan. Maliwanag po na sinasabi dito in Acts chapter 5 verse 29, we must obey God rather than men. Ito po ang linya na naghihiwalay po ng tunay na lingkod ng Diyos versus taong sumusunod lang sa sistema. Ano pong ibig sabihin nito?
Kung may utos po ang tao na laban sa Diyos, hindi susunod ang lingkod ng Diyos. Kahit sino pa ang nagsabi, kahit presidente pa yan, kahit general pa yan, kahit leader o majority pa. Kagaya po na nangyari sa Biblia, ang mga apostol ay pinagbawalan mangaral. Pero ano pong sagot nila? Hindi kami titigil. Now, ito po ang masakit na katotohanan. May mga pagkakataon po na mas madaling manahimik, mas safe na sumunod na lang, mas komportable na makisabay na lang. Pero ang tanong po dito, komportable ka ba o tapat ka? Ito pong nararapat nating gawin. Kung ang isang leader, kahit powerful, ay gumagawa ng mali, hindi po dapat takpan. Hindi po dapat i-justify. Hindi dapat i-spiritualize. Dapat tawagin kung ano ito. Mali. Pangatlo po, dapat hindi po kakampi sa politika kundi sa katotohanan. Ito po kasi ang madalas na hindi naiintindihan. Ang simbahan po ay hindi left, hindi right, hindi neutral sa moral truth. Ito po ay pro-truth. Ano pong ibig sabihin nito? Minsan po ang katotohanan, sasang-ayon sa isang side, kukontra sa parehong side, lalampas sa political categories. Gaya nga mo nang sinasabi in John 18:36, "My kingdom is not of this world." Ibig sabihin po dito, hindi po pwedeng ikulong ang simbahan sa political box. Kasi ito pong delikadong mentality. Kapag ang isang Kristiyano ay pinipili ang politika kaysa sa katotohanan, dinidefend ang mali dahil kakampi niya, kinukontra ang tama dahil kalaban niya, hindi na po iyon faith. Yan po ang tinatawag nating ideology. Ang tunay po na lingkod ng Diyos, susunod sa katotohanan kahit saan ito dalhin. Hindi magiging alipin ng politika. Ang tunay po na lingkod ng Diyos ay hindi magbebenta ng prinsipyo. Now, ito pong nararamdaman ng ilan. O sabihin na natin kahit na marami pa, na parang matindi naman magsalita ang Santo Papa, na parang masyadong direkta ang tinutukoy ng Santo Papa. Pero tanungin po natin ito, bakit kailangan maging ganito kalinaw? Well, dahil ang mundo po ngayon ay magulo na. Hindi na po simple ang sitwasyon. Ang mundo ngayon ay puno na ng propaganda, puno na ng half-truth, puno na ng narrative manipulation, puno na ng paggamit sa Diyos para sa agenda. Halimbawa na lamang po, ginagamit ang relihiyon para i-justify ang digmaan, ginagamit ang Diyos para suportahan ang power, ginagamit ang faith para manipulahin ang masama. At dito na po pumapasok ang Santo Papa. Ang kanyang role ay hindi po maging neutral voice. Siya ay moral compass. At kung ang compass ay malabo, mawawala po ang direksyon ng tao. Sinasabi nga in Hebrews chapter 4 verse 12, "The word of God is sharper than two-edged sword." Ang katotohanan po, minsan masakit, minsan diretso, minsan uncomfortable, pero kailangan talagang gawin. Kailangan talagang sabihin. Now, ito pong reality check. Kung ang Santo Papa po ay magsasalita ng safe, neutral, or politically correct, mawawala na pong prophetic voice ng simbahan. Kaya bakit harsh? Hindi po dahil galit siya, kundi dahil malinaw lamang siyang magsalita. Wala na pong paligoy-ligoy. Now, ito pang isa nilang akusasyon. Parang hindi niya naman pinapansin ang mga persecuted Christians. O bakit hindi niya naman kinukundina ang mga terrorists? Now, ito po ngayon ang maling pagkakaintindi. Ang simbahan po talaga ay laging nasa tabi po ng mga inaapi. Sa buong mundo, tumutulong po sa mga refugees, nagtatanggol po sa mga inuusig, nagbibigay po ng humanitarian aid, nagsasalita po laban sa injustice. Sinasabi nga po no, in Matthew 25 verse 40, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginagawa." Ito po ang puso ng simbahan. Kaya hindi na po tayo dapat magtaka. Pero ano pong point ng Santo Papa dito? Hindi niya po sinasabi na ignore evil. Hindi niya po sinasabi ignore threats. Ang sinasabi niya, huwag gamitin ang Diyos para palalain ang karahasan. Napakalaking difference po ito. Laban sa evil, yan pong tama. Now, gamitin ang Diyos para sa violence, yan po ay talagang mali. Kaya bakit po ito mahalaga? Kapag ang Diyos po ay ginagamit bilang justification ng digmaan, nawawala na po ang tunay na mukha ng Diyos. Nagiging tool ang relihiyon, naliligaw na po ang tao. At dito na po pumapasok ang babala. Protektahan ang kabanalan ng pangalan ng Diyos. Huwag itong gawing sandata. Ang Santo Papa po ay hindi kumakampi sa mga masama. Ang Santo Papa ay hindi binabaliwala ang mga biktima. Siya po ay nagtatanggol sa mas malalim na katotohanan. Ang Diyos ay hindi dapat ginagamit. Siya ay dapat sinusunod. Sa Biblia po, ang mga propeta, pinupuna po ang hari. Sinasabi ang mali, hindi po natatakot. Ganito rin po ang Santo Papa.
Hindi siya kumakampi sa politika. Siya ay kumakampi sa Diyos. Kaya ang sagot po sa question na out of line na ba ang Santo Papa? Ang sagot po natin dito, isang malaking hindi. Sa katunayan, ito po ang exact role ng Santo Papa. Kung mananahimik siya, doon siya magiging out of line. Baliktad po sa unawa ng mga hindi nakakaintindi sa Santo Papa. Sa gitna nga po ng digmaan, ng politika, ng propaganda, ang tanong po ay hindi kung sino ang panalo, kundi sino ang tama sa harap ng Diyos. Kung ang reliyon po ay ginagamit para sa digmaan, ito po ay paglapastangan. Kung ang Diyos po ay ginagamit para sa kapangyarihan, ito po ay kasalanan. At kung may isang boses na magsasabing mali ito, hindi po siya out of line. Siya ay tapat lamang sa Diyos. Kaya sa mundo pong puno ng ingay, kailangan talaga natin ng isang boses na hindi po binibili, na hindi po tinatakot, at hindi po pinapatahimik. At iyon po ang boses ng simbahan. I-comment po ang inyong pagsang-ayon sa ating comment section na sinasabing ang Diyos ay hindi sandata. Siya ay katotohanan. Please like and share. Suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.